What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa pambungad na eksena, nagsisimula ang kwento sa isang gabi noong taong 1945. Isang batang nurse at biyuda na nagngangalang Hannah Norris ang pumunta sa sinihan kasama ang kaibigan niyang si Maudie. Nagkataon namang ipinalabas ang isang newsreel at pinanood niyang lahat kung paano nagbibigay pugay ang lungsod ng New York sa mga Amerikanong sundalong umuuwi mula sa digmaan, habang may mga glider na lumilipad sa himpapawid at umaalingaw-ngaw ang sigawan ng lungsod bilang pagsalubong sa 13,000 veteranong lumaban mula Sicilia at Italy. Hindi na kayang tiisin ni Hannah ang alaala ng kanyang yumaong asawa habang pinapanood ang mga sundalo. Lumabas siya at napaiyak ng husto. Mabuti na lamang at sinundan siya ni Maudie upang aliwin siya. Nadurog ang puso ni Hannah sa pagtingin sa mga sundalong umuuwi dahil alam niyang hindi na kailanman makakabalik sa kanya ang kanyang asawa. Inalo siya ni Maudie at sinubukang pag-aanin ang kanyang dalamhati. Utang maiba ang kanyang iniisip, iminungkahi nitong tingnan nila ang mga gazebo na dinidekorasyonan sa plaza. Nakita ni Hannah si G. McGregor at nagpasya siyang kausapin ito upang malaman kung kumusta ang rayuma at balikat nito. Nag-usap sila sandali at ibinahagi ng natanda ang kanyang pag-aalala kay Hannah na palaging nag-aalaga sa iba, kabilang na siya. Ipinaalala nito na kailangan din ni Hannah ng taong mag-aalaga sa kanya. Pagkatapos ay tinanong siya kung dadalo siya mamaya sa caroling, lalo na't darating si Maudie na may napakalaking bituin. Natawa silang pareho nang makita si Maudie na inilulusot ang ulo niya sa bituing dala niya. Kinabukasan sa trabaho, abala si Hannah sa kanyang mga gawain nang makasalubong niya ang kasamahan na si Julia na masayang ipinakita ang kanyang daliri. Natuwa si Hannah nang malaman niyang bagong engage si Julia kay Frank, isang sundalong ginagamot sa kanilang pasilidad. Nagpasalamat si Julia kay Hannah sa pagpapakilala sa kanila at hinila siya upang makilala si Frank na nasa kama. Nag-alok si Hannah na kuhanan sila ng litrato gamit ang kanyang kamera. Habang pinagmamasdan niya ang magkasantahan, masayang nakikinig si Julia sa mga kwento ni Frank tungkol sa mga naranasan nito sa Italy. Ang masayang eksena ay nagbalik ng alaala ng kanyang yumaong asawa, kaya't upang hindi masira ang kanilang sandali, binati niya sila at umalis. Napansin ni Julia ang biglang pagbabago ng kanyang mood at agad siyang humabol upang mag-sorry, ngulit pinigilan siya ni Hannah at sinabing tumingin na lang siya sa masayang bukas. Namangha si Julia sa lakas ng loob ni Hannah. Umalis si Hannah upang ipagpatuloy ang kanyang rounds at kalaunan ay nagbasa siya ng kwento kay Toby, isang batang pasyente sa ospital. Ikinwento nito sa kanya tungkol sa Davico Comet na makikita sa gabing iyon at muling lilitaw pagkaraan ng mga 71 taon. Humangha si Hannah sa kaalaman ng bata. Maya-maya ay dumating si Maudie at inistorbo ang kanilang usapan dahil kailangan siyang kunin. Naiwan ni Hannah ang kanyang kamera kay Toby kaya pinagmasdan ito muna ng bata habang wala siya. Dinala siya ni Maudie sa lugar kung saan umaawit ng carols ang mga tao. Nagpasya si Hannah na tumawag kay Toby dahil malapit lang ito sa lugar ng kantahan. Nais niyang tawagan ng ampunan upang sunduin ito at maiuwi sa Pasko. Naawa siya sa bata at nais tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Sa kasamaang palad, hindi pumasok ang tawag kahit ilang ulit niyang sinubukan. Bumalik siya sa mga kasamahan niyang masayang umaawit sa diwa ng Pasko. Pagsapit ng gabi, natapos ang shift ni Hannah kaya kinuha niya ang kanyang bag at umuwi. Pagdating sa bahay, tinignan niya ang photo album ng kanyang asawa ng may asong laga na tumahol sa kanyang pintuan. Binuksan niya ito at pumasok ang aso sa loob. Sinubukan niyang tumawag sa telepono para humingi ng tulong ngunit walang makausap, kaya't hinanap niya ang may-ari gamit ang tag nito. Sa kabutihang palad, natagpuan niya ang pamilya ng aso at tuwang-tuwa sila dahil nailigtas niya sila sa lungkot ng Pasko na walang alagang aso. Inanyayahan siya ng may bahay na magpalipas ng gabi dahil malakas na ang pag-ulan ng niyebe. Ngunit tumanggi siya dahil malapit lang naman ang kanyang bahay. Habang nagmamaneho siya sa gabing niyebe, nahirapan niyang kontrolin ang sasakyan sa madulas na kalsada.
Unti-unting natatakpan ng snow ang windshield at nahirapan siyang manobrera hanggang sa sumadsad ang sasakyan sa isang buntong ng niyebe. Pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangkang paandarin muli ang kotse, bumaba siya at nakitang isang maliit na kubod sa di kalayuan. Tumakbo siya parito upang makahanap ng masisilungan habang makikita sa langit ang Christmas comet. Lumalakas ang hangin at umiihip ang niyebe sa lahat ng direksyon. Pagpasok niya sa kubot, bigla itong yumanag ng malakas hanggang sa siya'y madulas, tumama ang ulo at mawalan ng malay. Nang magising siya, tapos niya ang bagyo at panibagong araw na. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas sa bintana dahil nakalock ang pintuan. Naglalakad siya sa kalsada na naguguluhan sa kanyang nakikita. Mga modernong sasakyan, mga taong nag-i-skating at mga taong may hawak na mobile phone. Lahat ay kakaiba sa kanya at hindi niya maintindihan ng nangyayari. May ilang taong nagtanong kung naliligaw siya, ngunit hindi siya makasagot sa sobrang pagkabigla. May isang lalaking nagtawag upang i-report na may nawawalang babae. Samantala, may 2 pulis sa kanilang sasakyan na nag-uusap at natanggap nila ang tawag tungkol sa kanya. Napansin ni Hana ang isang aso sa malapit na kahawig ni Ruffin, ang asong tinulungan niya bago ang aksidente. Nang lapitan niya ito, nalaman niyang bulag ang may-ari kaya't humingi siya ng paumansing sa paggagalo. Hindi nagtagal ay natagpuan sila ng mga pulis at inalukan nila ng tulong. Dinala sila sa doktor, ngunit wala namang nakitang problema sa kanya. Mas lalo pa silang kinestyon ng mga pulis at ng kanilang chief upang malaman kung paano nila siya matutulungan, ngunit lalong nalito ang mga ito sa kanyang mga sagot dahil hindi tugma ang sinasabi niya. Pinaghinalahan nilang may amnesia, ngunit alam niya ang kanyang pangalan, lungsod, petsa at kahit ang presidente. Iminungkahi ng chief na dalhin siya sa presinto dahil tiyak na scammer siya. Wala ang kanyang kotse, hindi tugma ang kanyang address card at wala namang bagyo na nangyari noong kagabi. Nakiusap si Jake sa chief na siya muna ang magmasdan kay Hana. Kung delusional lang siya, dadalhin niya ito sa ospital. Ngunit kung manloloko, dadalhin niya ito sa presinto. Dinala si Jake ni Hana sa bahay nila kung saan siya nakatira sa kanyang mga magulang at kapatid na si Louise. Nakilala ni Hana ang bukid. Para sa kanya, ito ang bahay ni Morgan kung saan siya bumibili ng gatas. Sinabi pa nilang sila ang may pinakamagandang baka. Ngunit ikinagulat niya nang sabihin ni Jake na dating Smith Farms ang lugar at binili lamang ng kanyang mga magulang noong dekada 60 at inayos muli ang mga gusali. Nagtanong si Hana kung anong taon na dahil tila may mali sa lahat. Ibinunyag ni Jake na taong 2016 na. Nakitaan niya ng takot si Hana kaya inaya niya muna itong pumasok sa bahay. Nauna na niyang sinabi sa pamilya na may dadalhin siyang bisita na pansamantalang titira sa kanila kaya handa na sila. Mainit ang pagtanggap ng kanyang pamilya pagpasok nila. Samantala, si George, ang lalaking tumawag sa pulis nang makita si Hana sa kalsada, ay umuwi at ikinuwento ang pangyayari sa kanyang ina na naghinala kay Hana. Sa tingin niya maaring nagpapanggap lang ito dahil may mga estrangherong nanloloko upang magnakaw sa mga tumutulong sa kanila. Sa bahay ni Jake, pinag-uusapan ng pamilya ang kwento ni Hana na tila walang saysay. Naniniwala si Luis na walang basta-bastang lumilitaw sa Central Falls nang hindi alam kung paano at kakaiba rin ang suot nitong damit. Itinuwid siya ng kanyang anak na si Gwen na nagsabing hindi naman dayo si Hana kundi taga-roon daw ayon sa kanyang kwento. Pinatahimik sila ni Jake at hiniling na bigyan muna si Hana ng oras upang makapagpahinga at unti-unting maunawaan ang kanyang sitwasyon. Maya-maya, nagpasya ang nanay ni Jake na tingnan si Hana kung gising na ito. Mabilis namang nagtanong si Jake upang kumpirmahin ang ilang bagay na sinabi ni Hana kanina. Mulit tila walang alam ang kanyang ina tungkol sa mga dekorasyong pamasko sa gazebo na nasa plaza. Pumasok ang kanyang ina sa kwarto ni Hana habang tinatawag ang pangalan nito, ngunit hindi niya makita ang dalaga roon. Nagpanik siya at agad tinawag si Jake upang ipaalam na nawawala si Hana. Samantala, natagpuan ni Hana ang dati niyang bahay, ngunit nagulat siya nang makita na isa na itong tindahan ng mga organic na produkto.
Pumasok siya at nagtatakang lahat ng gamit niya ay wala na. Nagtaka rin ng may-ari kung bakit inaangkin niyang kanya ang bahay. Nagpasya si Hana na agad tumawag bago pa may mangyari. Dumating si Jake makalipas ang ilang minuto, ngunit sinabi sa kanya na umalis na si Hana. Agad niya itong hinanap ayon sa direksyong ibinigay sa kanya. Habang papunta si Hana sa ospital na pinagtatrabahuhan niya, nagtaka siya nang makita na isa na itong pampublikong aklatan. Nagtanong siya sa isang estranghera kung bakit ganon, ngunit inisip ng babae na kakaiba ang kanyang asal at lumayo na lamang. Natagpuan ni Jake si Hana sa harap ng dating ospital, mukhang nalilito at balisa. Pinakalma niya ito at isinama pa uwi. Humingi ng paumanhin si Hana dahil hindi niya sinabi na aalis siya. Sinubukan daw niyang matulog ngunit hindi siya makatulog kaya naisip niyang umuwi para gumaan ng pakiramdam niya. Ngunit ngayon, hindi na niya alam kung ano ang tunay na tahanan niya. Ipinaliwanag ni Hana na pumunta siya sa ospital dahil shift ng kaibigan niyang si Dati at umaasang ipapaliwanag nito ang nangyayari sa kanya. Nalilito siya at hindi maintindihan ng lahat. Ang lahat ng nakasanayan niya ay tila naglaho at hindi niya alam kung nananaginip lang siya o unti-unti nang nawawala sa katinuan. Naiintindihan niya rin kung bakit parang tingin ng lahat ay baliw o sinungaling. Ibinunyag ni Jake na tama siya tungkol sa kanilang bukid, dati nga itong Morgan Place at isang dairy farm noong dekada 40. Tiniyak niya kay Hana na magiging maayos din ang lahat basta malaman lang nila kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, habang naghahati ng kahoy si Jake, dumating si Sarah, kaibigan at katrabaho ng kanyang kapatid. Sinabi nitong hindi masaya ang chief at mas mabuting isuko na nila si Hana bago pa ito makatakas. Pinanindigan ni Jake na hindi tatakas si Hana dahil sinusubukan lamang nitong intindihin ang nangyari sa kanya. Pinayuhan siya ni Sarah na maghanap ng ebidensya na talagang nanggaling si Hana sa taong 1945, kung hindi ay magmumukhanin siyang kakaiba. Sa loob ng bahay, binigyan ni nanay ni Jake at Luis si Hana ng bagong damit at sapatos. Nagkaroon pa ng kaunting kalituhan dahil wala namang Uggs noong 1945 at heels ang karaniwang suot ng mga babae noon. Nakita nila ang ilang research sa tablet. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Hana na ibang-iba ang itsura at maganda sa modernong kasuotan. Habang abala ang lahat, naupo si Hana kasama si Gwen na nagpapakita ng mga bagay sa tablet. Nahihirapan si Hana intindihin kung paano kasya ang nakaraming bagay sa maliit na gadget. Sinubukan ni Gwen ipaliwanag kung ano ang computer, ngunit hindi pa rin ito lubos maintindihan ni Hana kaya nag-browse na lang sila ng mga bagay mula sa taon ng kapanganakan niya. Nakilala ni Hana ang ilang gamit tulad ng mga tasa na dati nilang ginagamit, ngunit nagulat siya sa mahal ng presyo ng mga iyon. Sa susunod na eksena, kumakain sina Jake at Sarah sa isang restaurant at napag-usapan nila si Hana. Paranoid si Sarah at naniniwalang nagpapanggap lang si Hana at nag-iimbento ng kwento tungkol sa paglalakbay sa panahon. Isang matandang lalaking kumakain ng malapit ang nakinig sa usapan bago tumayo at umalis. Sa tingin ni Jake, maaaring may pambihirang nangyari kay Hana kaya bumalik siya sa shed kung saan siya nagising. Habang sinusuri ang lugar, nakakita siya ng bag na sa tingin niya ay kay Hana dahil kakaiba ang itsura nito para sa mga gamit ng modernong babae. Dinala niya ito sa opisina at sinuri ang laman ng nandoon si Sarah. Habang tinitingnan ng mga gamit, ipinipilit pa rin ni Sarah na baka naghahanap lang ng matitirhan si Hana dahil komportable na raw siya sa bahay nila ayon kay Louise. Sinabi ni Jake na paranoid lamang siya. Habang pinipigilan siya sa paghawak ng ebidensya, napansin ni Jake ang isang maliit na bote ng pabango na may pangalang Paris Moon sa bag ni Hana. Sa bahay naman, tinutulungan ni Hana si Gwen sa pagde-decorate ng gingerbread house habang ikinikwento niya kung paano nila ito ginagawa ni Maddie bago magsimula ang digmaan at bago magkaroon ng rationing sa asutal. Pinatigil sila ni Louise dahil lampas na sa oras ng tulog ni Gwen. Nakiusap si Gwen kay Hana na basahan siya ng kwento bago matulog.
Habang nagbabasa si Hana, ikinuwento ng bata na si Mr. Cook, ang may-ari ng science fair, ang bumili ng lumang gusulin at ginawang itong aklatan. Madalas nitong sabihin sa kanila na maniwala sa lahat ng may bukas na isipan. Nabanggit din ng bata na naniniwala si Mr. Cook sa time travel, bagay na ikinagulat ni Hana bago ito napalitan ng ngiti nang dumating si Louise para patulugin si Gwen. Sa opisina, nagsaliksik si Jake sa internet tungkol sa pabangong nakita niya at laking gulat niya nang malaman na mula talaga ito sa dekada 40. Sa susunod na eksena, naglalakad si Mr. Cook sa loob ng aklatan habang nakikinig sa radio tungkol sa Dovecoe Comet na muling makikita matapos ang 71 years. Samantala, pinagagalitan ni George ang kanyang ina dahil mas pinapatuunan nito ang paggamit ng cellphone kaysa maglakad. Napansin nila sina Hana at ang pamilya ni Jake na papasok sa isang tindahan ng lumang damit kaya sinundan nila ito upang magmasdan. Ipinakita nila ang larawan ni Hana at tinanong kung bumili ba nito kumpletong kasuotan pang 1940s, ngunit hindi niya nakilala ang babae at sa halip ay inalok nilang bumili ng damit. Pinagalitan ng nanay ni George ang sarili nito dahil sobrang paghihinala kay Hana lalo na't Pasko. Masayang ipinakita ni Gwen ang isang sombrero pang 1940s na sinuot ni Hana. Habang pinagmamasdan sila sa labas ng salamin, tumawag ang nanay ni George sa kanyang asawa para ibalita ang natuklasan niya. May ipinakitang larawan ang tindero ng isang dekoradong gazebo at tinawag ni Louise ang kanyang ina para makita ito. Kamukhang-ukha nito ang paglalarawan ni Hana. Ipinaliwanag ng tindero na bahagi ito ng mga tradisyong ipinapamana ng mga magulang sa kanilang mga anak, ngunit habang lumalaki ang taon ay hindi na nila ito pinapahalagahan. Pag-uwi nila, ikinuwento ni Hana kung paano dati nagtutulungan ang mga kapitbahay sa pagde-decorate ng gazebo, sumasayaw, umiinom ng mainit na tsokolate at umaawit ng carols. Nakiusap si Gwen kay Hana na payagan siyang mag-caroling at pumayag si Louise na nagkaroon pa ng mas magandang ideya. Samantala, bumili sina Jake at Sarah ng mga regalo, ngunit tuloy pa rin si Sarah na dapat ikulong si Hana para sa seguridad. Tiniis na lamang ni Jake ang usapan. Pag-uwi niya, nakita niyang nakatulala si Hana na mukhang nag-aalala. Ibinahagi niya ito sa pamilya ang kanyang nararamdaman. Masaya siya ngunit may kasamang guilt dahil hindi niya naranasan ang ganitong Pasko. Hindi rin siya lumaki sa malaking pamilya kahit bago pa siya ikasal sa asawang nawalag sa digmaan. Inalo niya si Jake at sinabing meron na siyang pamilya at hindi na kailangang mag-alalang masyado. Pinatugtog niya sila ng album at inaya niya silang sumayaw. Pagpasok ni na Sarah, Louise at ng kanyang ina sa lobby, nagulat silang nakita silang sumasayaw. Medyo nailang si Jake, ngunit tinakpan ito ng ngiti. Kalaunan, nilapitan ni Jake ang kanyang ina habang nagbabalot ng mga regalo. Sinabi niyang walang mali siya ang pagsasayaw at nais niya lamang mapagaan ang pakiramdam ni Hana. Ngunit sinabi ng kanyang ina na kay Sarah dapat siya mag-sorry dahil nasaktan sa nakita. Lumapit si Louise na nakasuot ng makalumang kasuotan at sinabing na-inspire siya kay Hana kaya magka-caroling silang lahat kinabukasan tulad ng makalumang Pasko. Inabot niya kay Jake ang damit na pinili para sa kanya. Iginiit pa rin ng kanyang ina na humingi siya ng tawad kay Sarah at tinawag siyang torpe dahil hindi niya napansin ang reaksyon niya. Nagtataka si Jake kung ano ang nangyayari dahil hindi naman niya ipinagtatanggol si Sarah o baka may lihim na wika ng mga babae na hindi niya naiintindihan. Kinabukasan sa opisina, napansin niya ang ilang nagiging awkward na sitwasyon sa pagitan nila ni Sarah. Sinubukan niyang pag-aani ng atmosphere sa pamamagitan ng pagsisimula ng usapan. Sinabi ni Sarah na nag-aalala ang mga tao tungkol sa ekstranghirang dapat nilang iniimbestigahan, ngunit sa totoo lang ay tila may gusto si Jake rito. Ginawa niyang parang pag-aalala sa publiko ang kanyang selos at sinabi na sa halip na imbestigahan ng suspect, tila nahuhulog na ang loob ni Jake kay Hana. Tumawa si Jake at sinubukang ayusin ang usapan, ngunit ayaw paawat ni Sarah kaya inanyayahan na lang niya itong sumama sa caroling mamayang gabi.
Gabi na nang pangunahan ni Louise ang pamilya sa pagkakaroling mula bahay hanggang bahay. Marami pang iba ang sumama kaya mas naging masaya ang karanasan. Biglang napansin ni Hannah ang isang taong pumasok sa bahay na may dalang 2 aso. Nakilala niya ang bahay. Iyon ang bahay na pinuntahan niya upang ibalik ang asong si Rafin noong gabing nangyari ang aksidente sa niebe. Sumunod si Jake habang papalapit siya upang mas makita ang lugar. May bakod na ito ngayon at ginawa ng kennel. Ikinuwento ni Hannah ang nangyari nung araw na iyon bago siya na aksidente sa niebe. Pagkatapos ay nagtungo silang lahat sa town square at ipinakita ni Louise kay Hannah ang war memorial na alam na niya na para sa mga lalaking nasawi sa digmaan. Ngunit nag-alala si Hannah nang hindi niya makita ang pangalan ng kanyang asawa. Pag-uwi niya, umiyak siya ng husto at nagtatakang bakit wala ang pangalan ng kanyang asawa sa memorial gayong namatay din ito sa digmaan. Sa bahay naman ni George, umuwi siya matapos ang caroling at agad siyang kinwestiyon ng kanyang ina na labis na nag-aalala. Kanina pa raw siya nagte-text ngunit hindi ito sumasagot. Ikinuwento ni George na nag-caroling sila kasama si Hannah at naging masaya iyon. Hindi makapaniwala ang kanyang ina na buong gabi silang nasa labas at kumakanta lang. Nagpa siya itong tanungin si Hannah upang makasigurado. Nakipagkita si Mrs. Jones kay Jake at agad ipinahayag ang kanyang mga alalahanin nang hindi man lang pinagsasalita si Jake. Sumingit si Sarah upang pakalmahin ang sitwasyon. Tiniyak niyang nagtatrabaho ang Central Falls Police Department sa kaso at ipapaalam nila agad ang anumang pahayag. Hinikayat niya si Mrs. Jones na umuwi muna upang mabigyan sila ng pagkakataong ayusin ang lahat. Pagkaalis ni Mrs. Jones, sinabi ni Sarah na dapat na silang kumilos dahil naniniwala siyang nagsisinungaling lang si Hannah. Sinasabi raw nitong namatay ang asawa sa digmaan ngunit wala naman ang pangalan nito sa war memorial. Ngunit pakiramdam ni Jake may kakaibang nangyari kaya ipinakita niya ang pabangong Paris Moon na nakita niya sa bag ni Hannah. Ipinaliwanag niyang sikat ang pabangong iyon noong dekada 1940s at tumigil ang produksyon nito noong dekada 60s. Wala nang bakas nito ngayon para basta na lang makuha. Mas nakakagulat pa nang ipatest niya sa labang laman nito, hindi pa ito na-oxidize. Sa loob ng bahay, inaayos ni Hannah ang kanyang mga damit nang may mahulog na susi mula sa isa sa mga ito. Pinulot niya ito at matamang tinitigan. Kinabukasan, pinaupo niya ang pamilya at ibinahagi ang kanyang nararamdaman. Ikinuwento niya na 1 linggo bago mangyari ang lahat, sinabi niya sa kaibigang si Dati habang nasa labas ng movie house na walang nagbabago sa buhay niya. Dahil hindi niya alam kung makakabalik pa siya sa kanyang panahon, napagpasyahan niyang sulitin na lamang ang oras na kasama sila. Nais niyang maging masaya, maging makapakinabang at tumigil sa pagnanais na maging iba ang lahat. Ipinakita niya ang susi at sinabing baka ito ang solusyon para sa Christmas lights ng town. Sa trabaho, iminungkahi ni Sarah na imbitahin si Mrs. Jones upang makilala si Hannah at sana'y tumigil na ito sa pagiging mapagduduha. Sa bahay ni na Jones, sinabi ni Mrs. Jones sa kanyang asawa na pupunta siya sa library. Nagkita sila ni Hannah sa library, ang lugar na dating ospital na pinagtatrabahuan niya. Pinapamasdan sila ng pamilya ni Jake habang inaalala ni Hannah kung saan dati naroroon ang mga ward. Ngunit ibang-iba na ang lugar at hindi na niya mahanap ang pinto na dapat nasa harapan nila. Inilipat ni Gwen ang isang libro at lumitaw ang isang nakatagong pinto sa likod ng estante. Ngumiti si Hannah at sinabing papinta iyon sa storage room. Siya ang namuna sa pagpasok. Nagulat silang lahat dahil hindi nila alam na may ganoong lugar sa library. Binuksan niya ang isang locker at sa sobrang pagtataka ng lahat, naroon pa rin ang maraming gamit at dekorasyong material. Biglang dumating si Mr. Cook at lumapit kay Hannah. Sinabi niyang matagal na niyang inisip ang kanuang laman ng locker at natutuwa siyang makita siya muli. Nagtaka si Hannah kung saan niya ito nakilala. Ipinaliwanag ni Gwen, siya din ang lalaking ikinuwento niya dati sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa paggugulo ngunit inanyayahan sila ni Mr. Cook na may ipapakita siya. Dinala niya silang lahat sa kanyang bahay. Naghain ng tsaa ang kanyang assistant habang ipinaliliwanag niya kung bakit binili niya ang lumang ospital at ginawang aklatan.
Ikinuwento niyang lumaki siyang malungkot bilang batang naapektuhan ng digmaan at wala siyang kaibigan, kaya sa mga libro siya ay nakahanap ng kapanatagan. Sinabi rin niyang marami na siyang naririnig tungkol kay Hana at sa sinasabing time travel, ngunit inimbitahan siya upang malaman kung kumusta na siya. Nagliwanag ang mukha ni Hana dahil kahit papaano ay may naniniwala sa kanya. Pagkatapos, ibinalik ni Mr. Cook ang kanyang kamera na matagal nang nasa kanya at tinawag siya bilang Nurse Hana. Ibinuway niya na siya pala ang batang si Toby, ang batang pasyenteng inaalagaan niya noon sa ospital. Napaupo si Hana Cecilia sa sobrang gulat at paghanga habang nakikita kung gaano kalaki na si maliit na Toby. Tumakbo ang mga aso ni Mr. Cook palibot sa kanila at itinaboy niya ang mga ito. Ibinabalik niya si Hana sa mga alaala noong tinulungan niya ang nawawalang aso at kung paano nagpasalamat ang may-ari sa ospital. Ngunit hindi nila siya naabutan noon, kaya may nagsabi sa kanila na suklayan na lamang ang kabutihan niya sa pamamagitan ng pagbabasa kay Toby dahil paborito raw niya itong batang pasyente sa ospital. Napatawa si Hana at inisip na marahil si Julia o si Dottie ang nagsabi nito. Ibinunyag ni Mr. Cook na inampun siya ng mag-asawa matapos marinig na ayaw ni Hana na magpasko siyang mag-isa. Inampun nila siya at ang anak nilang babae ay naging kapatid niyang si Cloda. Napagtanto ng kanyang ampong na ina na si Sue kung gaano kahalaga si Ruffin sa pamilya, kaya nagtayo sila ng kennel na ipinangalan dito. Dahilan kung bakit maraming golden retrievers sa paligid ngayon. Ngumiti si Hana at sinubukang kunan siya ng litrato habang naglalaro kasama ang mga aso, ngunit napansin niyang wala na siyang film. Nagtanong siya tungkol sa kaibigang si Dottie at sinabi ni Mr. Cook na buhay pa ito. Inalok niya si Hana na dalhin siya upang makita ito. Pagdating nila sa lugar kung saan inaalagaan si Dottie, nakita nilang matanda na ito at hindi na gaanong tumutugon o nagsasalita. Sinubukan ni Hana na kausapin siya at matapos ang ilang pagtatangka, biglang namumulat ng malaki ang mga mata ni Dottie nang makilala ang kanyang kaibigan. Sinubukan nitong magsalita ngunit hindi maintindihan ni Hana ang sinasabi. Tinawag siya ni Jake upang ipakita ang isang larawan, ang taning personal na bagay ni Dottie. Nakita niya ang larawan ng isang kometa. Paglingon niya, nakita niya ang isang liham na para kay Dottie na nagsasabing nasa malaking siyudad siya. Hindi iyon makatuturanan para kay Hana dahil hindi naman siya nakatira sa malaking lungsod. Napansin niyang may petsang Agosto 16, 1946 ang liham, ang kanilang anibersaryo ng kasal. Kaya doon niya nalaman na nakauhi pala ang kanyang asawang si Chet. Kaya pala wala ang pangalan nito sa war memorial. Natuwa si Hana na ang asawang inakala niyang nawala sa digmaan ay nakabalik pala sa kanya. Ipinaliwanag ni Mr. Cook na ang salitang sinusubukang sabihin ni Dottie ay comet, hindi comment gaya ng akala nila. Nagbasa pa sina Hana, Jake at Mr. Cook tungkol sa Devico Comet na may orbital period na 71 years. Natuklasan nilang ang araw na iyon, December 22, ay eksaktong ika-71st taon mula nang huling itong makita. Naalawan ni Mr. Cook ang araw na lumitaw ang kometa noong bata pa siya. Natagpuan ng kotse ni Hana ngunit wala siya roon. Ipinaliwanag niya na isang himala ang nangyari kaugnay sa kometa at nagawa iyon ni Hana nang hindi niya namamalayan. Naalala ni Hana kung gaano siyang nawawala at walang direksyon noon, ngunit ngayon ay naniniwala na siya sa himala at hindi na ganoon ang tingin niya sa sarili. Sinabi ni Mr. Cook na maniwala si Hana na ang Christmas comet ngayong gabi ang magbabalik sa kanyang panahon dahil naniniwala na siya sa mga himala. Pagbalik nila sa bahay, inamin ni Hana kung gaano niyang mamiss si Jake at ang pamilya nito. Natatakot siyang may makalimutan siya. Plano niyang ulitin ng eksakto ang lahat ng kanyang ginawa at isuot muli ang dati niyang damit. Pagpasok nila sa bahay, ibinahagi ni Jake sa iba ang kanilang natuklasan. Lumabas si Hana na suot ang kanyang lumang damit, ngunit nag-aalala kung gagana ba ito. Tiniyak ni na Jake at Gwen na gaganda ito basta maniwala siya dahil isa itong Christmas miracle. Binigyan siya ni Gwen ng huling hug. Sinamahan siya ni Jake papunta sa shed at pinabtanto niya kay Jake na bagay sila ni Sarah tulad nila ni Chet.
Ikaibigan nila mula pagkabata at huli nilang napagtanto na ito ang tunay nilang mahal. Hinikayat niya si Jake na gawin ang nararapat bago pumasok sa shed. Nagpaalam sila ng isa't isa ng may matinding emosyon habang binubuksan ni Jake ang pinto para sa kanya. Bumalik si Jake sa town square para sumama sa iba. Nakita niyang parating si Sarah kaya nilapitan niya ito at hinilikan sa noo. Nagtaka si Sarah kung ano ang nagbago, mulit tinanggap niya ang yakap nito. Nagpalakpakan at nagbunyi ang lahat nang umilaw ang Christmas lights na nag-decorate sa gazebo. Nagsimula silang mag-carol at naririnig iyon ni Hannah mula sa loob ng shed habang naghihintay na makabalik sa kanyang panahon. Unti-unting tumahimik ang lahat nang nagsimulang lumitaw ang kometa. Pinanood nilang ito ng may paghanga. Maging sina Dottie at Mr. Cook ay pinagmamasdan din ng kometa mula sa kani-kanilang lugar. Kinabukasan, nagtipon halos lahat sa harap ng shed upang tingnan kung naroon pa si Hannah. Nanguna sina Jake at Mr. Cook sa pagpasok. Pagtingin nila sa paligid, wala na si Hannah. Lumabas sila para ipaalam sa naghihintay na nakabalik na siya sa kanyang tahanan. Natuwa ang lahat para sa kanya. Pumasok pa si Mrs. Jones upang masiguradong mismo na wala na siya roon. Ipinakita ni Mr. Cook ang mga kopya ng mga litrato mula sa kamera ni Hannah na naiprint niya. Nakita ni Jake ang larawan ng kanyang mga lolo at lola, sina Julia at Frank pala iyon. Ibinunyag ni Mr. Cook na Hannah ang nagpakilala sa kanila. Naging emosyonal ang ina ni Jake dahil kung hindi dahil kay Hannah, wala sila ngayon. Ipinakita niya kay Gwen ang larawan ng kanilang mga ninuno. Samantala, nakabalik si Hannah sa taong 1945. Abala siya sa pagtanggal ng kanyang kotse sa buntong ng niyebe nang biglang dumating ang kanyang asawa. Tumakbo siya at inakap ang mahal ng kanyang buhay, ang taong inakala niyang hindi na niya muling makikita kailanman. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.